At sa punto de vista, tatalakay ni Professor Antonio Contreras kung paano nga ba madaling naaabuso ang confidential funds ng isang ahensya. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Marami pong nagtatanong kung legal ba ang confidential or intelligence fund. Sinasabi po natin ngayon yan po ay legal. At meron pa ngang DBM circular na pinalabas noong 2015, Enero 8, 2015-1, joint circulars na pinirmahan ng Department of Budget and Management, ng Commission on Audits, ng Department of National Defense, ng DILG at ng Governance Commission ng GOCC. So therefore, merong gabay o guideline ito. Ngunit malinaw din na ito ay inabuso. Nakita naman natin sa pagdinig ng mababang kapulungan sa komite na kung saan lumalabas na 11 araw lang nagastos ang 16 million para magbayad ng renta ng isang safe house na 34 ba o 36 safe houses. Milyon-milyon ang ginamit araw-araw sa gamot at pagkain ng mga di umano informants. So ito'y malinaw na pag-aabuso. Pero paano nakalusot? Kasi nga kung babasahin natin ang DBM circular at inamin mismo to ng mga taga-COA, iba ang auditing mechanism kapag confidence and intelligence fund. Merong mga special provisions o special procedures na kung saan hindi ito ginagamit sa ordinaryong pag-audit. Kaya tuloy maraming nagtataka, lalo na tayo mga nagtatrabaho sa gobyerno. Alam naman natin na disallow. Kung minsan kahit na 13th month pay o bonus ng mga empleyado na disallow yan, yung mga gasto sa mga project na disallow yan. So sapagkat sinisita ng mabuti, sinusuri ng mabuti ng COA ang ating mga gastusin sapagkat pera ng bayan yan. Pero dito sa Confidential and Intelligence Fund, para bagang napakadali nilang gastusin ng milyones sa isang araw, pera ito ng bayan. Kaya tama yung sinabi ng taga-COA kahapon sa hearing. Panahon na siguro para reviewin yung joint circular na yan. Naintindihan natin na kapag intelligence fund, hindi pwedeng gawing public, hindi pwedeng masyadong mausisa sapagkat may mga national security issues. Pero yung confidential fund na binibigay natin sa mga NGAs, National Government Agencies na wala naman talagang trabaho tungkol sa intelligence, yan ay isang paraan para mas mapabuti pa natin ang pag-implement sapagkat hindi naman natin inaalis na may mga gastusin na confidential at para sa pagkalap ng intelligence information. Pero alisin natin yung mga butas para maabuso ito. Sinusuportahan po natin at dapat suportahan natin ang pagpapalakas at pagre-revisa nitong DBM circular na ito para sa mga susunod na araw ay hindi na tumaabuso pa. At maiwasan na natin yung mga hindi naman makatwiran at nakakagulat na mga gastusin na parang hindi na tunay, hindi na totoo. At hindi na talaga parang milyones. Umaabot ng meron pang isa na 500,000 ng renta sa 11 days. Ano yun, mansyon? Meron pang 1,000,000. So, paano naman kaya yan? Bayan po ang talo dyan kapag hindi natin yan inayos. Yan po ang aking punto de vista ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik dyan sa inyo sa studio, Dayan. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.